Ang frameworks and principles behind our moral disposition decisions. Part 3, tulad ng naipaliwanag, ang moral na pag-ugali at pagdedesisyon ay mahalaga sa pagpapahusay ng individual at lipunan. Narito ang ilan pang mga framework at prinsipyo na nagbibigay ng gabay at kahulugan sa ating moral na disposisyon. Una, Kantian ethics. Binubuo ito ng mga paniniwala ni Immanuel Kant na ang moral na tama o mali ay batay sa prinsipyo ng katarungan at paggalang sa dignidad ng tao. Ang kanyang kagustuhang sumunod sa batas ng moralidad ay nagbibigay diin sa pagtrato sa tao bilang isang layunin sa sarili at hindi lamang bilang isang kasangkapan sa pag-abot ng mga layunin. Pangalawa, natural law ethics. Ang pananaw na ito ay nagmumula sa konsepto na mayroong likas na batas o kaayusan sa likas na kalikasan na nagtatakda ng tama at mali. Ang mga moral na prinsipyo ay nakabatay sa pagtukoy sa katangian at layunin ng tao at ng kanyang kapaligiran. Pangatlo, eudaimonia. Ang etikang ito ay nakatuon sa konsepto ng kaligayahan at pag-unlad ng tao. Ang tamang moral na desisyon ay ang mga desisyon na nag-aambag sa pag-unlad ng tao patungo sa kanyang pinakamataas na potensyal at kaligayahan. Pang-apat, social contract theory, batay sa ideya na ang moralidad ay batay sa mga kasunduang panlipunan o social contract na nagtatakda ng mga karapatan, responsibilidad, at mga limitasyon ng mga individual sa isang lipunan. Ang tama at mali ay maaaring batay sa mga kasunduang ito, ang mga prinsipyo ng katarungan at paggalang sa kalayaan at karapatan ng iba. Panglima, feminist ethics. Ito ay nagbibigay diin sa mga karanasan at perspektiba ng kababaihan at iba pang mga yugto ng lipunan na madalas na hindi nabibigyang halaga sa ibang mga teorya ng etika. Ito ay naglalayong mabigyang pansin ang mga isyu ng kapangyarihan, pagkakapantay-pantay, at pangangalaga sa komunidad.